Hello mga kababayan! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay gusto ko lamang po magpaalala sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang parte ng bansa. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay welcome na welcome po. Please don't forget to like, subscribe at pinutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan, and for today's video ay gusto ko lang po magbigay ng paalala, advice sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang parte ng bansa. So may nakita po kasi akong video na kung saan may kabayan tayo na nagpakamatay sa harap ng kaniyang mga kaibigan. So ayon sa mga kaibigan ni kabayan na nagpakamatay ay tumawag daw po ito sa kanila at hindi nila inaasahan na ganun yung gagawin niya, nakitilin yung kanyang sarili. Sinubukan daw naman po ng mga kaibigan niya na pakalmahin ito at kausapin na wag ituloy yung kanyang binabalak, pero hindi daw po nakinig si kabayan at yun na nga sinabit niya yung kanyang sarili at dun na nagsisigaw-sigaw yung mga kaibigan niya. Hindi nila alam yung gagawin nila kasi nga hindi din naman nila alam yung number or yung any contact sa kanyang employer. At wala din naman daw itong sinishare sa kanyang mga kaibigan na problema or pinagdadaanan niya. Kaya laking gulat ng mga kaibigan niya na ganun yung nangyari. So sa pamilya po ni kabayan, condolence, at alam ko po na nakakabigla at nakakalungkot ito, pero hindi po natin hawak yung takbo ng isip ni kabayan at hindi rin natin ma-justify ito kasi hindi natin alam kung ano ba yung pinagdadaanan ni kabayan. At sa mga kaibigan ni kabayan, nakakalungkot po na pati po kayo ay nadamay. Alam ko kung gaano ka-trauma yung naidulot nito sa inyo. Grabe, hindi ko po ma-imagine kung ako po yung nasa sitwasyon nyo. Siguro hindi po ako makatulog or siguro yung nasa isip ko lagi. Grabe po mga kabayan. Kaya hindi natin ma-judge mga kaibigan niya kung bakit hindi nila tinulungan, kung bakit hindi hindi sila gumawa ng paraan para makahingi ng tulong. Kung kayo po yung nasa sitwasyon ng ating mga kababayan, hindi nyo rin po alam ang gagawin ninyo kasi nga nakakabigla din po yung ginawa ng kanilang kaibigan. Alam nyo mga kababayan, yung usual talaga na problema natin mga OFW is yung mental health. Stress sa trabaho, stress sa pamilya, stress sa love life, at iba pang mga problema. Kaya tayo yung pinaka-prone sa ganitong senaryo. Kaya sa mga kababayan ko dyan, na may matitinding problema o pinagdadaanan, mga kababayan, hindi po sagot yung pagpapakamatay sa mga problema ninyo. Kung may problema po kayo mga kababayan, magdasal po kayo, manalig kayo kay Lord at sabihin nyo lahat ng inyong mga problema. Wala pong imposible, malalagpasan nyo po yan kahit ano pong problema. At higit sa lahat, kung hindi nyo na po kaya talaga yung problema nyo o yung pinagdadaanan ninyo, i-share nyo po sa mga kaibigan ninyo, i-share nyo sa mga pamilya nyo para po kahit pa paano ay makatulong sila sa inyo, maibsan yung inyong kalungkutan. Alam ko po na sobrang hirap malayo sa pamilya. Alam ko na mahirap maging isang OFW. Pero gayon pa man mga kababayan, kailangan po natin labanan ito. Labanan natin kung ano mga trials na darating sa buhay natin. Huwag po natin hayaan na matatalo tayo ng problema, na matatalo tayo ng stress at iba pa. Kailangan maging malakas tayo at matatag at lagi po tayong manalig sa Poong May Kapal para lagi po tayong gabayan at huwag po natin isipin lagi na ang problema, ang sagot po nito ay pagpapakamatay. Hindi po mga kababayan, isa po itong kasalanan. Kaya mga kababayan ko, please lang, huwag niyo pong gayahin si kabayan kasi hindi po ito yung tamang solusyon sa ating mga problema. So hanggang dito na nga lang po itong video na to at maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Mga kababayan ko, kaya po natin ito at kakayanin natin lahat. Stay safe and God bless us all. Bye!